Hello mga boss, welcome ulit sa ating channel. Ngayon is ipapakita ko sa inyo kung paano magkabit nitong ating LED light sa gulong mismo. Ngayon is ipapakita natin sa inyo kung paano siya kinakabit. So, let's start. So, ganito siya mga boss, dito natin siya ikakabit sa ating mags mismo. So, nagtataka siguro kayo kung paano natin to kakabit kasi nga umiikot yung gulong natin. So, isa-isayin natin yan paano ikabit itong ating LED light. Dito natin siya kakabit mga boss. So, mag-umpisa tayo. So, mayroon ako ditong aluminum. Galing to sa Incan mga boss, sa cooking can. So, ito yung gagawin nating lalagyan ng, dito natin kakapit yung ating wire. So, kukutin muna natin siya ayon sa gulong natin. Mamaya mas maunawaan nyo mga boss kung para saan talaga to pagkatapos itong ating video, bago matapos ito. So, kukutin muna natin siya sa hulma mismo ng gulong natin. So, ganito yung magiging hugis niya mga boss. And then, kailangan natin katirin to. Itong So, after nito, yung kabila namang dulo, kailangan natin siyang i-sealed ng ating glue. So, itong ginamit ko ngayon, stick glue. Itong kailangan nating ilagay dyan para hindi pinapasok ng tubig.
Yan, ganito mga boss. So after nito, pwede na tayong pumunta sa motor natin at ikabit ito sa ating mags. So ikabit na natin itong ating LED light gamit ang stick glue. Kakabit ko siya dito sa gulong, sa gilid ng ating gulong. Then pagkatapos nito mga boss, nakabit na natin to, ganito na magiging itsura niya. So ito na po siya mga boss, nakakabit na yung ating LED light. Yan. At itong wire natin is nakatago dun sa mismong mags natin. Kailangan ganito magiging itsura niya. And then ito naman ay kakabit natin, itong ating ginawang aluminum kanina. Hanapan lang natin siya ng magandang pwesto. So, bago natin ikabit ito, siyempre kailangan nating markingan yung tama ng ating tatamaan ng ating wire mamaya. So after nating mamarkingan, ito yung magiging tama ng ating wire mga boss. So kupit tayo ng sticker. Tatapalan natin yung ating minarkingan kanina. Pwede din kayong gumamit mga boss ng masking tape. O kaya kahit anong panapal, basta patapalan natin yon. Dahil pipinturahan kasi natin siya. Yung itatapal natin mga boss, isakto lang dapat din kung gaano kalaki yung ating tatapalan. So itong tatapalan natin mga boss, tatapal natin siya dito. Kaya natin ito tatapalan, pipinturahan natin siya para yung pwedeng dumikit dito, di basta-basta didikit sa mismong ating aluminum. Mapoprotektahan siya ng ating pintura. Sa pagkatapos nyo ng madikitan, pwede na natin siyang pinturahan mga boss. Mas maganda kung ang ipipinturahan nyo is rubberized. Mas the best yun. Para sa safety ng ating motor. Kasi naka-open yung wire natin yan. So after nito, yung tapos na natin, pinturahan na natin siya mga boss. Okay na siya. Okay. So ito na yung pininturahan natin kanina mga boss. At tanggalin na natin yung sticker natin. So pagtanggal natin ito, ganito magiging itsura niya. Ayan. Hindi na pinturahan yung dadaanan ng wire natin. Ganito siya. So kinabit ko dito yung ating positive sa ginawa natin na to. Dito ko siya kinabit. Ayan. At dito natin siya ikakabit ngayon. Make sure lang mga boss na hindi titikit yung ating aluminum sa ating mags. So inikit ko siya ng ating stick glue. Kailangan yung mga kanto natin lagyan nyo ng silyan, stick glue. Lagyan nyo din ng stick glue para hindi dumikit yung ating negative parts sa body natin. Iwasan nyo yun dahil magkukos siya ng spark. Ayan, tapos ito na siya.
Then after nito mga boss, diretso na tayo dun sa ating wire na pagkukunan natin ng power mismo sa battery. So sa pagkukunan natin ng wire mga boss, kailangan is maliit lang yung nakalitaw na wire niya mismo. So na hanggang sa pinakamaliit. So ganito dapat ang magiging itsura niya mga boss. Ang ginawa ko dito is swelas lang nilagay ko dito, pinatong ko dyan. Paalam na kayo kung anong diskarte nyo. Ang importante lang naman is yung wire natin is tumikit doon sa ating ginawa, sa daanan niya mismo. Basta kailangan matapat nyo siya doon. Make sure na magko-contact silang dalawa. Then pag natapos na natin mga boss, pwede na natin siyang i-testing kung okay ba yung ginawa natin. So yun, okay naman yung ginawa natin, maganda yung kinalabasan. Payo ko nga pala mga boss, mas maganda kung maglalagay kayo ng switch dito at saka ng fuse para na rin sa safety ng ating mga motor. Para naman po dun sa mga nagtatanong kung okay ba siya sa basang daanan. Kanina testing ko siyang buhusan ng tubig. Well, okay naman po siya mga boss. Nung binuhusan ko siya ng tubig, wala naman naging problema. At mga boss, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe, pa-like na rin po, and then share. Dahil po na-inspire po ako pag nakikita ko pong maraming nagla-like sa aking video. Maraming salamat po sa inyo. Thanks and God bless po.